Sa ika-5 anibersaryo ng kumpanya, ipinagbili ko ang aking share sa startup, sa aking mortal na kaaway, at nagpa siya akong magpakasal. Pagkatapos uminom hanggang magdugo ang tiyan, para lang makuha ang deal na iyon. Ninakaw ng aking assistant ang kredito, at kumalat ng masasamang chismis, na nagsasabing nakipagtalik ako sa mga kliyente, para lang makapag-close ng mga deal. Ang dalawa kong kasama na nanumpang, ako lang ang pakakasalan, ay siya naman ang ipinagdiwang. Hala! Sobrang dami kong ininom, nagdudugo ang tiyan ko. Sophia Mitchell, nagdudugo ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Ate Emily Carter, sabi nila, ikaw ang reyna ng inuman, na may bakal na sikmura. Kanina pa, sunod-sunod ang iyong pag-inom, parang walang kapagod-pagod. Bakit bigla kang nagdugo? Pagod. Hahanap ako ng kwarto dito para makapagpahinga ka. Magpagaling ka ng maayos. Pero huwag mo akong intindihin. Uunahin kong kunin ang kontratang ito. Naghihintay ang team para magdiwang. Anong nilalaro mo, Sophia Mitchell? Ano sa palagay mo? Ikaw na ang bahala mag-isip. Seryoso ako. Nagdudugo talaga ang tiyan ko. Dalhin mo ako sa ospital. Nakakawa ka. Ang itsurang ito mong mahina, talagang nakakaakit sa mga lalaki. Nagpapanggap kang tanga. Talagang himatayin, mas mabuti pa ito para sa akin. Sayang, putang ina mo. Paumanhin. Nasaan ako? Diyos ko, si President Carter ba talaga to na kilala natin? Hindi ko akalain na si President Carter ay nagpapakabait sa harap natin. Napakalamig at di mapalapit. Pero sa pribado, wild mag-party. Paano mo nasabi yan? Kung hindi dahil kay President Carter, hindi natin sana nakamit ang malaking order ni Mr. Foster kagabi. Imposible. Ang resulta ba ng performance natin ay galing sa paglalaro lang ni President Carter ng mga ganyang laro, tawanan. Paano nangyari ito? Teka, si Sophia Mitchell pala. Noong nagka-gastric bleeding ako, siya ang nagdala sa akin dito, tapos ninakaw ang kontrata ko. Ngayon, ipinapahayag ko sa lahat na si Sophia Mitchell, aking assistant, ay nakamit ang pinakamalaking deal ngayong taon sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Pagbatiyan natin siya. Salamat, Mr. Bennett. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ingrid Lucas, opisyal naming itinaas si Sophia bilang sales manager. Ang galing. 2 buwan pa lang siya rito. Bilang intern, nakamit na niya ang napakalaking tagumpay na ito. Sophia. Ang pagnakaw sa order ko, sapat na yon. Pero ang pagkalat ng chismis tungkol sa akin. Emily, alam kong nagsiselos ka sa malaking deal ko kagabi, pero sobra na ang pagsuntok mo sa akin. Emily, nawala ng deal at lumiban sa trabaho, hindi mo kailangang targetin si Sophia ng ganito. Emily, alam namin ang ginawa mo. Kagabi, ano nang ginagawa mo sa hotel? Kasama si Director Ethan. Kagabi, uminom ako, hanggang sa magka-internal bleeding ako, para makuha ang deal na iyon. Huwag kang magkalat ng chismis, nang hindi alam ang totoo. Emily, nakita na namin lahat ang mga litrato. Tigilan mo na ang mga kasinungalingan mong internal bleeding. 8 inumin ang tinapos mo, sa isang gabi lang. Huwag kang magpanggap na biktima. Emily Carter, lahat ng taong ginugol natin sa pagtatayo ng kumpanyang ito, ang hindi mabilang na business drinks. Alam namin ang totoo. Bakit ka pa nagsisinungaling?
Karapat-dapat si Sofia sa pagdiriwang na ito. Huwag mong sirain ang kanyang sandali. Huwag kang makialam. Ikaw. CJ. Kung ipinipilit mong ang deal na ito ay kay Sofia. Tingnan natin kung makakakuha pa siya ng isa pa. Emily, sobra na ang nainom mo. Tumigil ka na sa pag-inom. Tama siya, hindi ka bakal. Kailangang tumigil ka na sa pag-inom. Kung hindi tayo magpupursige ngayon, kailan pa? Sa huli, ako ang nagtayo ng kinabukasang ito para sa ating lahat. At tinalikuran ninyo ako. Lucas, Vincent Parker, 5 taon kitang itinaguyod, ginawa kitang top entrepreneur, at pinili ninyong kumampi sa isang sekretarya. Kaysa sa katapatan, gusto ninyo ng putikan, lalabanan ko kayo ng mas matindi. Ginang Carter, ang kumpanyang ito mo, sa loob ng 5 taon, ibinuhos mo ang iyong puso't kaluluwa dito. Ngayon, ibebenta mo ito, sa akin ng walang pag-aatubili. Nag-alok ka, na hindi ko kayang tanggihan, hindi mapaglabanan ang mga kondisyon. Bukod pa riyan, sinunod ko ang protocol. Naabisuhan sina Lucas at Vincent, 30 araw ng maaga. Ang kanilang katahimikan ay nangangahulugang. Isinuko nila ang kanilang karapatan sa preemption. Kaya nga, ang mga shares na ito ay akin ng pagpapasyahan, kung paano ko nais. Ayaw mo pa, ng 3 araw para pag-isipan ulit? Kahit 3 segundo wala, Ginoong Daniel, pinal na ang desisyon ko. Ma, tapos na dito. Ikaw na ang bahala sa mga detalye ng kasal. Kasal? Anong kasal? Ang kasal ko, sa loob ng 10 araw. Susunod na ang mga imbitasyon. Emily, hindi ito biro. Emily, nagbibiro ka ba? Emily, Seryoso ka talaga sa pagsusuot ng wedding dress? Akala mo ba laruan lang ang pag-aasawa? Emily, ikaw na workaholic. Wala kang ngangang boyfriend. Kanino ka magpapakasal? hindi ba't nanumpa kayong dalawa? Nasasamahan ako habang buhay? Ano ba? Ngayong nandito na si Sofia, aayaw na kayo. Emily, ang pag-aasawa ay isang bagay na kailangan ng maingat na pagpaplano. Tama, Emily, kahit galit ka sa akin, sinusubukan mong hilabaan ako. Huwag mong ipusta ang pangako sa buhay mo. Emily, pakasalan mo ako. Emily, ako na lang ang pakasalan mo. Ha? Wala nga siyang singsing. Emily, kung ako ang pakakasalan mo, agad kong ibibigay sa'yo ang lahat ng meron ako. Emily, Puro salita lang siya. mga kasinungalingan, puro kasinungalingan, ganap na panloloko. Hindi ako nagduda sa katapatan. Pero nagbago pala ang katapatan sa isang iglap. Direktor Carter. Yung Ginoong Foster noong gabi, narinig ko na may asawa na pala siya. Hindi mo ba iniisip na ito ay hindi nararapat? Pumasok ka sa opisina ko. Nang hindi ko makatok, ipagpapalagay ko na lang na bastos ka. Pero ninakaw mo ang kredito ko. At ikinakalat ang masasamang chismis. Wala ka bang kahihiyan? Dahil sa iyo, ang buong kumpanya ngayon ay iniisip na nakikipagtalik ako sa mga kliyente. Direktor Emily, hindi ko inasahan ang mga kasamahan na magchismisan ng ganito. Pero ikaw at si Ginoong Foster noong gabi. Tama na. Emily, kung ayaw mong malaman, huwag mong gawin sa simula pa lang. Nabunyag na ang mga sikreto mo, at ngayon ay ibinubuhos mo. Ang galit mo kay Sofia? Emily, si Sofia ay, nag-aalala lang para sa'yo. Yung Ginoong Foster na yon ay kasing edad na ng tatay mo. Paano ka nagpakababa para maging kabit niya? Ayaw kong makipag-usap sa iyo ngayon. Lumabas ka. Emily, huwag kang magpakalayo-layo. Ako. Nagpapakalayo-layo, Lucas, pinaghirapan natin ang negosyong ito. Sa loob ng 5 taon, pinagdududahan mo ang integridad ko, pero pinagkakatiwalaan mo. Si Sofia na sumali lang, 2 buwan ang nakalipas. Sino ba talaga ang nagpapakalayo-layo? Emily, nawawala na ba sa isip mo? Hindi ko sasayangin ang lakas ko. Sa basurang drama mo, lumabas kayo. Emily, kung hindi ka na matino ang pag-isip, wala kang lugar sa opisina na ito. Ikaw, Lumabas ka. At hayaan mo si Sofia ang mamahala. ano? Ilipat natin si Sofia dito sa loob. Ano?
Tama si Vincent. Bilang ating sekretarya, dapat mas malapit siya sa atin. Magiging mas epektibo ang trabaho natin. Sasabihin ko na sa lahat. Lahat, pumunta kayo rito. Mula ngayon, para mas maging maayos ang operasyon, si Sofia ay magtatrabaho sa opisina ni Emily. Congratulations, Sofia. 2 pagtaas sa loob ng 3 araw. Ipamahagi mo naman ang swerte mo. Paano siya napakaswerte? Parang hindi ito tama. Bagong graduate lang siya. Kakalabas lang sa kolehiyo. 2 buwan pa lang sa trabaho. Opisina na ng CEO ang nakuha. Hindi ka panipaniwala. Ito ay talagang sumisira sa lahat ng patakaran. Eksakto. Tama ba? Talaga. Masyadong mabilis ang pag-asenso. Ginoong Bennett. Kasalanan ko na nag-focus ako sa pagpapasara ng deal na iyon. Sa halip na tulungan si Emily, hindi ko karapat-dapat ang kanyang opisina. Hindi ko na kayang harapin siya. Ako'y magre-resign na. Emily Carter, tignan mo ang ginawa mo sa kanya. Ipack mo na ang gamit mo, at umalis ka sa opisina. Hindi ko palalampasin ang pagkalat mo ng chismis laban sa isang baguhan na katulad niya. Teka, Emily, umalis ka na ng mabilis. Huwag mong ipahiya si Sofia sa harap ng lahat. Hindi ko na kaya. Teka, pupunta siya sa bubong. Hala, magtatatalon. Kaya siya. Tignan mo to, ano sa tingin mo dito? Emily, mula ngayon, ito na ang magiging bagong opisina natin. Perpekto. Sa ganitong paraan, makakapag-hire tayo ng mas maraming staff at mapapalago natin ang kumpanya sa mas mataas na antas. Emily, Sa ngalan ng lahat, ipinahahayag ko na ito ang magiging iyong personal na opisina. Nasa katabing kwarto lang kami ni Lucas, at palagi kaming nandito para protektahan ka. sang-ayon ako. Palagi naming aalagaan si Emily. Tara na. Emily, lipat opisina lang ito, hindi paglipat ng bahay. Bakit ka nag-aatraso? Lilipat na ako ngayong araw. Masaya ka na? Ate Emily. Pasensya na. Hindi ko naman kailangang kunin ang opisina mo. Ayos lang. Kung gusto mo, masaya kong ibibigay ito sa'yo. Kung tutuusin, ibibigay ko pa nga ang posisyon ko bilang general manager. Ano sa tingin mo? Emily, bakit ka ganyan magsalita? Opisina lang naman ito, bakit ka nagkakaganito? Naibenta ko na ang shares ko. Bakit ko pagugustuhin ang opisina ng ISIS? Hindi ako nagdadabog. Wala lang talaga akong pakialam. Bantayan mo ang tono mo. Wala kang pakialam. Sofia, ako mismo ang magdedekorasyon ng opisina mo. Hoy, Huwag ka munang umalis. Magkakaroon tayo ng hapunan mamaya para ipagdiwang ang bagong opisina ni Sofia. Magdiriwang para sa paglipat. Sa isang sirasirang opisina, Emily, mag-ingat ka sa pagsasalita mo kay Sofia o may kahihinatnan ito. Mag-wish tayo kay Sofia para sa mataas na promotion. Salamat. teka. May mga kasamahan tayong hindi dumating. Emily, gusto mong mamatay ka? 2 kasamahan kaninang hapon. Nasaan sila? Sabi mo sila. Dahil sumuway sila, inutos namin ni Lucas. Na-terminate na sila. Gusto ko lang malaman nila, at kung sumalungat sa akin, talagang gagawin kong hindi na sila. Sa industriyang ito, makakapaghanap buhay. Ano? Ipinangalandakan mo para kay Sofia. Pinatalsik, mga matagal ng empleyado ng kumpanya. Ginagawa nitong babala sa iba, para hindi na may mga has na gumawa sa akin. At maghimagsik. Ano ba? Hindi ba tama? Hindi ba tiyan ang itinuro mo? Oh, Emily. Maging tao ka at matuto kang umangkop sa sitwasyon. Ngayon ay pagdiriwang ni Sofia. Noong nasa hotel ka kasama si Mr. Foster, hindi ka sumipot. Ngayon dapat maganda ang gawin mo. Mag-toast ka para sa kanya. Oo nga. Kung hindi dahil kay Sofia ngayon, na-secure ang order. Gaano pa ba ang kailangan mong isakripisyo? Sino ang nagsabi sa iyong magsalita ng ganyan? Laging ganyan ang mukha ni Emily. Talagang makapal. Ganyan talaga siya. Nakapagtatrabaho pa rin siya na parang walang nangyari. Nakakatawa talaga. Nagpakalat siya ng mga hita para makuha ang kliyente. Wala talagang hiya. Okay.
Maglakas loob kang magsalita ng katarantaduhan ulit. Maniwala ka't hindi, bubunutin ko ang dila mo. Emily, anong gusto mong gawin? Inapi mo si Sofia ngayon. Muntik mo na siyang ipatalon. Hindi pa kita pinapag-sorry. Emily, may utang ka pang inuman kay Sofia. Ngayon ay team building ng kumpanya natin. Hindi ka umiinom, dapat kang uminom. Siya ay isang bagay, karapat-dapat pa bang mag-toast ako? Emily, sa pagtulog mo umangat ka. Ang kapal ng mukha mong hamakin si Mandy. Ang kapal ng mukha mong hamakin si Sofia. Ayaw mo talagang uminom, ha? Heto, ako na ang magpapainom sa'yo. President Emily, salamat sa pagpapagamit ng opisina mo. Salamat sa pagpapagamit ng opisina mo. Magpapakadalubhasa pa ako para mas marami pa ang maibigay mo sa akin. Kung gayon, hiling ko, na sa lalong madaling panahon ay maging asawa ka na ng boss. Uminom ka lang naman. Nagpapanggap ka pa? Kakagaling ko lang sa ospital dahil sa pagdurugo ng tiyan. Pinipilit mo pa akong uminom. Wala ka bang? Dapat mas paniniwala ang dahilan? Ang tagal mo nang umiinom. Ngayon ko lang narinig na nagkaroon ka ng pagdurugo sa tiyan. Emily, isang bote lang naman ang pinainom ko sa'yo. Matagal ka nang manginginom. Hindi naman siguro ganun kalala, di ba? Emily, Ang daming kliyente. Para lang sa isang order. Sulit ba? Emily. Naghihintay ako na malampasan mo. Dot ang pinakamahirap na panahon sa pagsisimula ng negosyo. Sumpa ko sa Diyos. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Emily, kapag umiinom ka sa mga araw ng linggo, nagpapanggap kang mahina para makaakit ng mga lalaking kliyente. Nagpapapansin lang yan. Nagpapanggap. President Emily, kahit anong paraan ang gamitin mo para makuha ang order, bayani ka ng kumpanya. Kami ay magpapasalamat sa iyong kontribusyon. Emily, wala ka bang hiya? Buong puso kang pinaglilingkuran ni Sofia. Bakit mo pa siya ginugulo? Humingi ka na ng tawad ngayon din. Dapat kang humingi ng tawad. Napaso ang kamay ng babae. Paano kung magkapalatan? Anong problema? Gusto mong manapak ng walang paghingi ng tawad? Gusto mong manapak? Ginoong Bennett. Nasugatan din ang kamay ni President Emily. Ang sakit. Karapat-dapat sa'yo yan. Hindi ito mangyayari kung hindi ka naging pabaya. Ikaw ang sarili mong pinakamalaking kaaway. Nakakairita ka. Mag-sorry ka at umalis ka. Ngayon na. Mag-sorry, hindi kailanman. Hindi na ako muling humili sa sarili ko. Ginoong Bennett, ayos lang ako. Dapat ay tutukan ninyo ang pagdadala kay President Emily sa ospital. Mahalaga ang mga kamay ng isang babae. Ang sakit talaga nito. Ay. Tingnan mo siya. Sapat na yan sa kanya. Emily, di mo ba kayang subaybayan ang sarili mong mga gamit? Pigilan mo ang pagiging makakalimutin. Kailangan ba naming palaging mag-ayos ni Lucas ng kalat mo? Emily, ano ng problema mo? Ang custom-tailored na suit na ito ay regalo mula sa amin pareho. Tama, dati nag-aaway kayong dalawa. Kung aling outfit ang isusuot ko araw-araw. Emily, HMM. bakit mo isinusuot ang mga damit ni Vincent? Buong linggo, hindi mo ba gusto ang mga pinili ko? Siyempre gusto ko. Kung gayon, subukan mo ang mga bagong outfit na ito. Kung hindi mo sila gusto, itatapon ko sila. Gustong-gusto ko ang mga damit na ibinigay mo sa akin noon, pero hindi angkop sa opisina. Lucas, napagkasunduan natin ang patas na kompetisyon. Ngayon, ginagawa mo itong kalokohan. Itatapon ko na ang mga damit na ito. Teka, pero ngayon, nadumihan na sila. Tulad ng iyong mga intensyon, ang mga pusong nasisira ay karapat-dapat itapon. Emily, kontrolin mo ang iyong personal na buhay. Nasisira nito ang reputasyon ng kumpanya. Kung naaalala ko, hindi ba't ang mga litratong ito ay kinuha mo at ni Lucas para sa akin?
Hindi ba dapat kayong dalawa ang magrepaso ng inyong mga ginawa? Kalokohan, dapat kami ni Lucas ang magbawal sa iyo sa opisina. Ikaw siguro ang nag-upload ng mga litratong iyon. Huwag kang pumasok sa trabaho. Hanggang hindi humuhupa ang iskandalong ito. CJ, mula ngayon, magkanya-kanya na tayo. Teka, ikaw. Emily. Anong ibig mong sabihin? Emily, tumigil ka dyan. Emily, saan ka ba pupunta? Sa paliparan. Ikakasal ako sa capital city. Ano nang sinabi mo? Emily. Emily. Nako, anak kong tanga. Perpektong buhay ang meron ka sa mga piling tao sa Beijing. Pero itinapon mo lang lahat yon para habulin ng pantasya ng pagiging negosyante. Gumagawa ka lang ng mga hindi kailangang problema. Hindi mo ba nakikita yon? Ang mga kasosyo mo ang nakikinabang sa lahat. Emily, sobrang mahal ka nila. Ngayong ikakasal ka na. Siguro nasasaktan sila. Ma, huwag kang magpalaki ng kwento. Wala lang kaming relasyon kundi mga ordinaryong kasosyo sa negosyo. Naibenta ko na ang shares ko ngayon. Wala nang pakikipag-ugnayan sa kanila. Emily, walang away, di ba? Bakit ka biglang pumayag na pakasalan si Nathan? Nakakapaghinala sa akin. Huwag mong gawin ang desisyong ito dahil lang sa galit. Makinig ka, anak. Kung talagang mahalaga sila sa'yo, ang kaligayahan mo lang ang mahalaga. Kakanselahin ko ang kasunduan ninyo noong bata pa kayo, kay Nathan, kahit masira ang pangako namin. Ma, hindi pa ako mature noon, kaya kayo na bahala. Pero ang mga Foster at Carter ay laging magkaugnay. Ang pagpapakasal na ito ay magpapalakas sa Strategic Alliance ng Carter Group at Nathan Group. Magpapalakas sa Strategic Alliance. Makikinabang ang parehong pamilya. Mabait na bata. Ipinagmamalaki kita sa pagiging mature mo. Nathan. Emily, mukha kang hindi maganda ang pakiramdam. Sakit ng tiyan ulit, samahan kita sa ospital. Magiging okay lang ako pagkatapos magpahinga. Hindi pwede yan. Sa Foster Medical Center namin, may mga nangungunang gastroenterologist kami. Ako na ang mag-aayos. Sa ospital na tayo. Ikaw na ang bahala sa proyekto. Eh di mag-isa ka na lang uminom. Emilia, nakuha natin ang kontrata. Talaga? Nakuha rin natin. Sobrang dami mong ininom. Dadaling ka namin sa ospital. Hindi na kailangan talaga. Kailangan ko lang ng maayos na pahinga. Hindi pwede yan. Kailangan mong magpatingin sa doktor. Hindi ako pupunta. Matigas ang ulo, ha? Hindi ako pupunta. Bilisan mo na. Ayaw kong pumunta. Huwag kang mag-alala, Emilia. Tiwala lang. Malapit na tayo sa ospital. Nathan, kung nababagabag ka sa mahina kong kalusugan, pwede nating kanselahin ang kasunduan. Kasalanan ko itong lahat. Hindi ko sana pinilit ang kasunduang iyon. Kung hindi ka sana napalayo ng ganito, at hindi nagdusa ng ganito. Emilia, ano ba ang pakay mo? Ang order na nakuha ni Sofia, sinira mo ba? Bakit kaya si Director Zhang ay some-iron ng kontrata kahit may multa? Huwag mo sabihing nakipagtalik ka rin sa kanya. Emily, alam mo ba na ang ginagawa mo ay paghuhukay ng sarili mong libingan? Nababaliw ka na ba? Mamang Draper, paalisin mo ako ngayon din. Lucas, ikaw ang baliw dito. Hindi ba't si Sofia ang nakapag-close ng deal? Kaya siya ang kulitin mo. Wala akong pakialam dyan. Emily, talagang may kinalaman ito sa iyo. Simula sa wala, itinayo natin ang kumpanyang ito. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin, pero tawagan mo agad si Director Zhang. Ang kontratang ito, dapat manatili sa ating kumpanya. Vincent, ano ba ang problema mo?
Kahit anong gawin, ano ba talaga ang dapat kong gawin? Kailangan ko pa bang sabihin ng diretsahan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Bakit mo ako pinipilit? Vincent, nasaan ang tibay ng loob mo? Ako palagi ang nakikipag-inuman sa mga kliyente para lang makakuha ng deal. Pag tiningnan ko ngayon, ako ang nagtiis sa lahat ng bagyo sa labas. Habang kayong dalawa, nasa opisina lang at nagiging suporta. Ang dali-dali ng buhay ninyo. Makinig ka, ang kumpanyang ito, wala na akong kinalaman dyan. Ayusin ninyo ang gulo ninyo. Emily, kung mababawi mo ang order na ito, ang pwesto ng general manager ay mananatili sa'yo. Naibenta ko na ang shares ko sa kumpanya. Bakit ko pa intindihin ang posisyon ng isang manager? Emily, bumalik ka kaagad at bawiin mo ang mga shares na yon kay Daniel. Kunin mo agad. Panaginip lang yan. Emily, magpahinga ka muna. Ipapatawag ko ang doktor. Nathan, salamat. Magkakasal na tayo. Huwag ka nang magpaka-formal. Hoy Daniel, alam na nina Lucas at Vincent tungkol sa pagbebenta ng shares. Baka magkagulo sila. Mag-ingat ka. Bakit mo pinuproblema? Umalis ka na. Huwag mo nang isipin to. Bilang paggalang na lang, ayokong maghirap ka. Kaagad pagkatapos mong maghari. Isipin mo itong babala. Huwag kang mag-alala. Hayaan mong matuto. Ang dalawang genius na yan. Kapag nagmamakaawa na sila, maiintindihan nila kung ano ang nawala sa kanila. Emily, sumama ka sa kumpanya ko. Hati tayo sa shares. Hati sa kalahati. Daniel, kakalabas ko lang sa gulo na iyon. Huwag mo akong isali ulit ngayon. O pala, may mga senior staff na tinanggal. Ilang araw na ang nakalipas. Sa kumpanya, ipapadala ko sa'yo ang contact info nila mamaya. Huwag kang mag-alala, Emily. Basta't nandito ako. Sisiguraduhin kong ayos lang ang tiyan mo. Excuse me, makikadan po. Tito at Tita Carter. Tapos na ang check-up ni Emily at pwede na siyang umuwi. Hayop ka. Sa tingin mo kaya to ng batang to, hindi naman niya pasasabugin ang kusina natin, di ba? Ewan ko. May problema sa tiyan si Emily. Espesyal na sinabi ng doktor na ihanda ang mga putahing ito para sa kanya. Sige, sige. Hindi masama. Ma, pero hindi ko talaga mapili. Bawat wedding dress dito ay talagang nakakamangha. Ganoon ba? Ang mga damit na ito ay lahat dinisenyo ni Nathan mismo. Nagulat ka. Hindi ko alam na ganito katalino si Nathan. Ang batang yun ay hindi pala yung pasaway na akala nating lahat ang pakikipag-asawa sa kanya ay magbibigay sa akin ng kapanatagan. Ma, Emily, alam mo ba, na ang mga pahinang pang-una sa kabisera ngayon, ay pawing tungkol sa ating alyansang pag-aasawa ng Carter Foster. Nakadikit ang mga larawan ng kasal ninyo. Humahalaklak, sigurado ako, na ang mga stocks ng dalawang pamilya ay tataas ng husto bukas.
Anong problema? Bastos na yan. Anong nangyayari? Sasabihin ko sa abogado natin, ay demandang natin yung gago. Tatay, bumagsak ang mga stock ng pamilya Carter. Naapektuhan na rin ang mga Foster. Kailangan kong ipaliwanag ito kay Nathan. Huwag kang magpanik, Emily. Wala kang ginawang mali. Eksakto. Pero hindi ko kayang magkamali ng akala sa akin si Nathan, na parang isang walang hiya at pera lang ang habol. Emily. Alam kong hindi ganoon ang pagkatao mo. Nathan. Pero, wala pa akong nahahanap na ebidensya para mapatunayan ang aking pagkawalang sala. Ang tiwala, hindi nangangailangan ng paliwanag. Tito Carter, naalerto ko na ang pulisya. Sa tulong ng impluensya ng ating mga pamilya, mabilis nating mahuhuli sila. Mabuti. Mr. Foster. Nabakas na namin ang pinanggalingan. Ang mastermind ay si Sophia Mitchell. Si Sophia Mitchell? Maghain ka agad ng demanda laban kay Sophia. Sandali. Emily, ngayon ko lang nalaman na ikaw pala, ang prinsesa ng high society sa Beijing. Huwag mo kaming aidmanda, maawa ka sa amin. Ang kapal ng mukha mong pumunta rito. Kayo muna ang bahala dito. May aasikasuhin ako. Emily, hindi ko inaasahan na ang isang simpleng pagkakamali ni Sofia ay magdudulot ng ganitong pinsala sa'yo. Pwede bang huwag mong gayahin ang kanyang ginawa? Baguhan pa lang siya sa totoong mundo, marami pa siyang dapat matutunan. Liu Wenzhao. 22 taong gulang na si Sofia ngayon, hindi 2 anyos. Pinagtiisan ko ang pagnanakaw niya sa mga nagawa ko, sa pag-aakalang masyado lang siyang ambisyosa. Pero ang paulit-ulit niyang paninira sa akin, hindi ako santo. Emily, baka nagkakamali ka lang. Hindi gagawin ni Sophia ang mga bagay na yon. Tingnan mong mabuti. Ito ang mga ebidensyang nakalap ko. Paano ito nangyari? Nang pirmahan ni Sophia ang kontrata, maaari sana niyang kinuha si Emily. Pero sa halip, iniwan niya ito sa hotel. Sabi niya na nawala raw ang ID niya. Para mahanap siya ni Director Zhang. Ano? Pero, hindi niya inaasahan. Nalalabagin ni Director Zhang ang kontrata. Ngayon naiintindihan mo na? Ang kapal ng mukha niya, si Lucas at ako, palaging mabuti ang trato sa kanya. Bakit niya gagawin ito sa'yo? Dapat kayong magtanong sa sarili ninyo siguro, kung bakit kayo nalinlang niya. Tungtung. Alam naming mali kami. Huwag mo kaming iwan, at pakasalan siya. Nagtiwala kami sa maling tao, at nagkamali ng akala sa'yo. Pero wala ka namang talagang nawala. Kaya patawarin mo na kami. Walang malaking nawala. Wala namang tunay na pinsala ang nangyari. Nagpakalasing ako hanggang sa magdugo ang tiyan ko. Pero kayong lahat, pinabayaan ninyong magkalat si Sofia ng masasamang chismis tungkol sa akin. Walang tigil na paninira sa akin. At yan ang tawag ninyong walang tunay na pinsala? Emily, ang bantog na manginginom. Paano ka napunta sa ospital? Hindi ka ba naniniwala kay Emily? Emily, pasensya na, nagkamali kami. Pero ang kumpanya ang pinaghirapan namin sa buhay. Iiwan mo ba ito ngayon? Nanumpa tayong itatayo ang imperyong ito, nang magkasama noon, nangakong maglalakbay sa buong mundo kapag nagtagumpay na tayo. Ngayon, ikakasal ka na. Ano na ang nangyari sa mga plano natin? Hayaan mong linawin ko ito. Naipasa ko na ang lahat ng shares ko kay Daniel Cooper. Wala nang kinalaman sa akin. Ang kumpanya ngayon, maglakbay kayo sa buong mundo. Kasama ang mahal ninyong si Sofia. Mananatili ako kasama ng asawa ko.
Emily, si Daniel ang ating mortal na kalaban. Paano ka nakalipat sa kanya? Kahit na iwanan mo ang kumpanya. Dapat sa amin ni Lucas mo na ilipat ang mga shares. Hayaan mong linawin ko, lagdaselyo ng party di ayon sa Wayla Uligal. Mula nang baliwalain mo ang pagtutol ko, at ipilit ang pagkuha kay Sofia. Nang labag sa kalooban ko, formal kitang pinadalhan, ng abiso sa paglilipat ng equity. Sayang naman at, baliwala ito sa iyo sa loob ng 30 araw. Walang anumang tugon. Ayon sa mga regulasyon ng batas ng kumpanya, ang iyong katahimikan ay nangangahulugang pagsang-ayon. Hindi na ako magpapaalipin. Para sa inyong dalawa, wala nang kompromiso sa pag-alis ko. Hindi pwedeng tama yan. Wala kaming natanggap na anuman. Eksakto, Emily, walang email mula sa'yo sa aming inbox. Kung gayon, tingnan mo ang iyong spam folder. Baka nandoon lang. Nasa spam nga. Nasa basurahan nga talaga. Siguro si Sofia yon. Dinadelete ni Sofia ang mga email para hindi natin malaman. Kung hindi namin sasang-ayunan ang plano mong paglipat ng stocks. Mga ignorante sa batas, wala ngang saysay ang pagsang-ayon ninyo. Walang batas na nagsasabing, ang pagtatayo ng negosyo ng magkasama ay pag-aalis ng aking kalayaan. Tama na, kaysa mag-aksaya ng oras dito, bakit hindi ninyo pag-isipan kung paano mababawi ang tiwala ni Chairman Zhang? Pero ikaw lang ang kinikilala niya. Emily, alam naming nagkamali kami. Dahil sa iyo umunlad ang kumpanyang ito, huwag mo itong pabayaan. Kung talagang wala na kayong pag-asa, lumuhod kayo kay Daniel. Shareholder na siya ng kumpanya ngayon. Baka sakaling mailigtas ang lumulubog ninyong bangka. Wala ka na bang pakialam sa kumpanya? Ngayon, ibabato mo pa sa amin. Ang aming mortal na kaaway na si Daniel? Kahit iwanan mo ang kumpanya, paano mo kami, ni Lucas basta-basta iiwan? Alam kong, galit ka dahil sumuporta kami kay Sofia. Pero ito ba ang paghihiganti mo? Pero, Hindi mo dapat ipusta ang pag-asa mo sa pag-aasawa. Ang mga kasal sa mataas na lipunan ay negosyo lang. Papasok ka sa impyerno. ako ang dinastya. Walang apoy ng impyerno ang makakapantay sa akin. Hindi katulad ninyong mga talunan, na kailangan pang mag-inuman ng babae. Para sa pabor ng kliyente, ang asawa ko ay may tunay na kakayahan. Umaasa kayong uminom ang mga babae para lang makakuha ng kliyente. Nakakadiri. Lagi akong sinasabihan ng mga magulang ko na mahina ang paghusga ko sa mga tao. Ayaw kong aminin noon. Pero ngayon, nakikita ko na talaga ang pagkakamali ko. Makita kayong dalawa, mga palpak na walang kwenta, na itinuturing na kayaman. Ang pag-iisip pa lang na kayo, ang nagtulak sa kin para maghalina kay Izhang, para mailigtas ang negosyo ninyo, nakakasuka sa totoo lang. Hindi totoo ang lahat ng yan. Kahit na talagang naniniwala kayo, na ginamit ko ang itsura ko para makakuha ng kontrata, hindi yon dahilan para pilitin akong gawin to. Emily, Hindi namin. Inaasahang ikaw mismo ang hahawak ng negosyo. Ikaw ang... Ha, kasalanan ko na ngayon? Sinisiraan mo pa rin ako. kung hindi ka marunong magsalita ng maayos, tumahimik ka. Alam mo ba, kung gaano kasakit ang mga sinasabi mo ngayon? Anong karapatan mong punahin ako? Noong una kong iminungkahi ang ideyang ito, nandito ka naman, sumasang-ayon sa akin. Bakit ngayon ka lang nananahimik? So ako ang kontrabida, at ikaw ang santo? Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tuwing may kliyente si Emily, ako ang gustong sumama sa kanya. Pero ano ba ang sinabi mo? Akusahan mo ako na gustong agawin ang mga oportunidad. Para lang sa ipatas na kompetisyon na ito, kailangan kong magpabaya, tulad mo sa opisina. Hindi ba't kasalanan mo rin? Sino ba ang hindi nakatiis kay Sofia nang unang makita siya? Sabi mo kailangan siyang iligtas? Si Sofia. Ako lang ba ang nag-hire kay Sofia? Huwag mong isiping hindi ko alam ang mga katusuhan mo. Laging ginagago mo ako, ha? Huwag kang mag-alala, Emily, sasamahan kita. Kapag nahuli ko ulit kayong dalawa, palo kayo ng palo sa akin.
Nathan, huwag mong isipin na bilang isang pinagpalang tagapagmana ng mga Foster, ay uurong na ako. Emily, nakita mo yon. Siya ang unang nanuntok. May ugali siyang mabagsik. Eksakto, Emily. Hindi ko hahayaang takutin kanya kapag hinawakan kanya kahit isang daliri. Ang kapal ng mukha niyong magkunwaring biktima. Malinaw naman na kayong dalawa ay naghahampasan, parang mga asong ulol na nag-aaway. Pinoprotektahan lang ako ni Nathan. Depensa lang ito. Emily, pagkatapos ng 5 taon sa piling namin, ikakasal ka agad sa kanya? Nathan, ayos ka lang ba? Emily, ang pag-aalala mo ay katumbas ng pagtanggap ng suntok. Seryoso ka? Ngayon pa, nagbibiro ka pa tungkol dito. Lucas, ano na karapatan mo? Kailan ka pa naging ganito kainit ang ulo? Emily, bahagya ko lang siyang nahawakan. Ni hindi nga ako nakasuntok, tigilan mo ang pagpapanggap na nasaktan. Emily, sumama ka sa akin. Masamang tao yan. Bahay ito ng mga Carter. Tahanan ko. Bakit kita susundan? Emily, 5 taon na tayong magkasama. Mas mababa pa ba yon kaysa kay Nathan? Ito ang tanong ko sa'yo. 5 taon nating pinaghirapan ang negosyong ito. Mas masahol pa ba yon kaysa kay Sofia? At higit sa lahat, may natitira pa bang pagmamahal sa tin? Hindi na kayo, mga kaibigan ko. Lumabas kayo, sa pamilya Carter ngayon din. Emily, hindi mo kami basta-basta mapapaalis. Pare-pareho pa rin tayong may-ari ng kumpanya. Isinakripisyo mo ang 5 taon ng kabataan mo para itayo ang negosyong ito. Paano mo matitiis? Nahayaan lang itong magbagsak? Tama siya, Emily. Kahit na ikakasal ka, sa spoiled na tagapagmana ng pamilyang Foster, huwag mong ibigay ang kumpanya sa mga estranghero. Ang Carter Group ay akin. Bilang isang elite ng Beijing. Bakit ko pa intindihin ang palpak ninyong kumpanya? Tama si Emily. Siya ang magiging tagapagmana ng Carter Group. Emily, may regalo ako para sa kasal mo. Kanina lang, kumuha ako ng mga pinakamagaling na abogado sa Beijing. Para paalisan ng 2 tarantadong yun sa kumpanya mo. Imposible yan. Ginoong Carter, may maling akala po ba kayo? Sa amin, wala po kaming nilabag na batas. Bakit kami pinaalis? Tama po, Ginoong Carter. Alam kong malaki ang impluensya ninyo sa kabisera. Pero hindi ninyo pwedeng basta-basta kaming atihin. Pa, ano nang nangyayari? Kailangan nating pasalamatan si Nathan dito. Matagal na niya akong sinabihan. Marahil hindi mo alam. Ang 2 to ay nagluto ng libro sa likod mo at nandaya sa buwis. Ano? Lucas. Vincent, ako'y nagpapakahirap sa labas. Habang ipinagkakatiwala sa inyo ang maayos na pamamahala ng operasyon ng kumpanya, ganito ba ang pamamahala ninyo? Emily, gusto lang namin ng mas malaking kita. Paano mo kami masisisi? Tama siya, Emily. Nakinabang ka rin dito. Nangahas kayong tumanggap ng suhol? Hindi ba sapat ang kita natin? Nababaliw ba kayo sa pera? Gusto ninyong makulong? Emily, huwag kang magpanik. Tama ka talaga. Kapag hindi ninyo nabayaran ang utang ninyo ngayon, papunta na kayo sa kulungan. Ano, Nathan Foster, wala ka bang puso? Pinupuntirya mo ba kami dahil lang 5 taon na kaming kasama ni Emily at naging malapit kami sa kanya? Hindi. Hindi lang kayong dalawa ang makukulong. Pati ang minamahal ninyong si Sofia ay sasama sa inyo. Nahuli rin si Sofia. Nathan, totoo ba ang sinasabi mo? Sofia, nakasuhan na ba talaga siya? Makukulong ba siya? Ang taong katulad niya na walang prinsipyo ay basura lang na nagdudumi sa ating lipunan. Higit pa rito, ikaw mismo ang sinaktan niya. Iyon ay lubos na hindi katanggap-tanggap para sa akin. Hayaan mo, kulong siya habang buhay. At itapon ng susi. Ate Emily, sumusumpa ako, natuto na ako. Pakiusap, sabihin mo sa iyong nobyo at mga magulang na iurong ang demanda. Sofia, anong ginagawa mo rito? Matapos ang lahat ng iyong kasinungalingan, paano ka nangahas na magpakita sa harap namin? Sofia, aminin mo na maayos kay Emily kung ano talaga ang iyong ginawa. Ginoong Foster, alam mo na ang lahat. Bakit mo ako pinipilit na ulitin pa? Dahil gusto kong makita ni Emily ang iyong tunay na kulay. Magsasalita ka ba?
O gusto mong masampal? Ako na ang magsasalita, Ginoong Foster, Ate Emily. Inaamin ko, na ikaw ang target ko simula nang sumali ako sa kumpanya. Lahat, ay may plano na. Ano? Sophia, simula't simula pa, si Emily na ang target mo. Ano ba talaga ang intention mo? Ginoong Parker, bakit ang tindi ng trato mo sa akin? Tigilan mo yan. Magsalita ka. Bakit mo binabangga si Emily? Ginoong Parker, bakit mo ako sinuntok? Ginoong Bennett, Itigil mo na ang pag-aarte. Sumagot ka kapag tinatanong ka. sasabihin ko. Nakikita kong si Emily ay may napakagandang fashion sense. Maghiliw sa pakikipag-usap at higit sa lahat. Ikaw at si Ginoong Bennett ay sobrang lamang sa kanya. Naglalaban kayo para mapasaya siya. Naiinggit ako. Bakit siya? Ang nakukuha lahat ng wala ako, nang hindi man lang nagsusumikap. Gagamitin ko ang lahat ng paraan. Para kunin ang lahat sa inyo. Nababaliw ka na. Galing si Emily sa elite ng Beijing. Hindi mo siya kayang pantayan. Bukod pa riyan, nagkamali lang siya. Nang tulungan kayong mga salot na itayo ang kumpanyang ito. Ngayon, tinalikuran mo ang kabutihang loob niya. Humingi ka ng tawad kay Emily ngayon din. Nathan, hindi ko na kailangan ang apology niya. Emily, plano mo pa bang patawarin siya? Hindi. Ang ginawa niya sa akin, ayoko nang banggitin pa. Sa tuwing nababanggit ito, nasasaktan ulit ako. Gusto ko lang na umalis siya rito. Hindi ko kayang makita siya. Emily, tulungan mo ako. Bawiin mo ang demanda. Pakiusap. Ayokong makulong. Kung ganon, ito ang itatanong ko sa'yo. Umalis ka sa harap ko. Ilabas siya. Opo. Emily, nakikiusap ako sa'yo. Nathan, ngayong tapos na ang lahat. Paalisin mo na silang lahat. Ayoko nang makita sila. Mabuti. Mga guard. Hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganyan, Emily? Kung aalis kami, sino ang magmamaneho ng kumpanya mo? Hindi ba't mas magaling si Daniel kaysa sa inyong lahat? Ibinigay ko na ang mga nabawi kong kumpanya, nang buo sa kanya. Ano? Emily, si Daniel ay mortal naming kaaway. Sinasadya mo ba ito? Eh kung... Mula ngayon, hindi na kita kailangang makita pa. Umalis kayo. Hindi mo kami pwedeng ganyanin. Emily, pakasal na tayo. Palagi kitang papatamahin. Mula ng araw na iyon, namuhay kami ng maligaya magpakailanman.